Bagong pagkilos ng sama ng panahon sa Pasipiko. Invest 92W, posibleng maging bagyo sa mga susunod na linggo. Bagyong Francisco, papasok na ba sa bansa? Pag-asa naglabas ng tropical cyclone threat potential sa buong buwan ng Hunyo. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ang pinakabagong ulat panahon ngayong araw. Habang patuloy nating nararanasan ang epekto ng habagat at tag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, may panibagong weather disturbance na sinusubaybayan ngayon ng mga International Weather Agency at ng Pag-asa. Ito ang Invest 92W, isang weather systems na sa kasalukuyang nasa bahagi ng Marshall Island at maaring maging susunod na tropical cyclone ng ating bansa na patuloy na binabantayan sa kanlurang Pasipiko. Posible nga ba itong maging susunod na bagyong tatawaging Bagyong Francisco? Alamin natin ang buong detalye. Kung bago ko pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa weather updates. Mga kababayan, sa pinakahuling pagsusuri ng mga weather agencies, ang isang Invest 92W ay nananatili sa bahagi ng Marshall Island. Libo-libong kilometro pa ang layo nito mula sa ating bansa. Sa kasalukuyan, taglay nito ang lakas na 30 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa kanluran hanggang hilagang kanluran. Bagamat isa pa lamang itong invest area o lugar na may potensyal na pagbuo ng sama ng panahon, nakikita ng ilang numerical weather models na maaari itong magsimulang mag-organisa habang kumikilos papalapit sa kanlurang Pasipiko sa mga susunod na araw. Sa loob ng 24 oras na nanatiling mababa ang posibilidad na agad itong maging isang tropical depression. Subalit habang papalapit ang weekend, tumataas ang tsansa na unti-unting pagbuo nitong bilang isang tropical depression. Kapag nagpatuloy ang pag-organisa ng sirkulasyon nito, maaari itong maging isang tropical storm at kalaunan ay umabot pa sa typhoon category habang nasa karagatan. Sa ngayon, wala pang agarang banta ang Invest 92W dito sa ating bansa. Napakalayo pa nito sa ating bansa. Gayunpaman, may ilang senaryo na nakikita ang mga weather models. Unang senaryo ay recurving track. Ito ang mas malamang na senaryo sa ngayon. Habang lumalakas ang sistema, maaari itong lumiko pahilagang kanluran at pagkatapos ay pahilagang silangan patungo sa karagatan ng Japan. Kung ito ang mangyayari, walang direktang landfall na magaganap dito sa ating bansa. Ang pangalawang senaryo naman ay near PAR approach. May posibilidad ding bahagya itong lumapit sa ating silangang bahagi ng PAR o Philippine Area of Responsibility bago tuluyang lumiko pahilaga. Sa sitwasyon nito, maaari itong palakasin ng habagat at maghatid ng dagdag ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang pangatlong senaryo naman ay PAR entry o Philippine Area of Responsibility entry. Bagamat mababa hanggang katamtaman lamang ang posibilidad, hindi pa rin tuluyang inaalis ang tsansa na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag nangyari ito, bibigyan ito ng pag-asa na pangalang Bagyong Francisco. Kung aabot naman ito sa tropical storm category ayon sa Japan Meteorological Agency, tatawagin itong Mekhala. Sa kasalukuyan, hindi pa ito pangunahing forecast senaryo. Samantala, batay sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, ngayong buwan ng Hunyo, mula June 15 hanggang June 28, ang week 1, nakikita ng forecast model ang posibilidad ng paglitaw ng isang tropical cyclone-like vortex sa hilagang silangang bahagi ng monitoring domain. May mababa hanggang katamtamang posibilidad itong maging isang tropical cyclone at posibleng pumasok sa hilagang silangan ng bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang week 2 naman mula June 22 hanggang 28, posibleng lumiko ang sistemang ito patungo sa southern Japan. May isa pang weather disturbance na maaring mabuo sa silangang bahagi ng monitoring domain, ngunit mababa pa rin ang posibilidad ng tropical cyclone formation. Sa kabuuan, mga kababayan, inilagay ng Pag-asa ang tropical cyclone threat bilang isang likely sa loob ng forecast period. Hindi ito nangangahulugan na siguradong may tatamang bagyo sa bansa. Ibig sabihin lamang nito ay may sapat na kondisyon para sa pagbuo ng isa o higit pang tropical cyclone sa rehiyon sa mga darating na linggo. Kung ating matatandaan, maraming bagyo noong nakaraang taon na nagsimula rin bilang isang simpleng invest area. Kabilang dito ang ilan sa mga malalakas na bagyong dumaan sa ating Philippine Sea bago lumiko patungong Japan. Karaniwan itong tuwing Hunyo hanggang Agosto kung kailan nagsisimulang maging aktibo ang Western Pacific Typhoon Season. Ngayong 2026, nagsisimula na rin dumami ang mga weather disturbances habang papasok tayo sa mas aktibong bahagi ng taon. Paalala sa ating mga kababayan, ang forecast track ay maaari pa rin magbago sa mga susunod na araw. Ang pinakamahalagang dapat bantayan ngayon ay ang patuloy na epekto ng hanging habagat. Maghanda pa rin sa mga posibilidad ng malalakas na pag-ulan lalo na sa mga flood-prone areas. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10.
Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Mga kababayan, tulad ng mga bagyo na hindi natin tiyak kung saan tutungo, marami ring hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Ngunit sa gitna ng kawalan ng katiyakan, may katiyakang hindi nagbabago ang presensya at paggabay ng ating Diyos. Kapag may takot at mangamba, alalahanin nating hindi tayo nag-iisa sa bawat unos ng ating hinaharap. At yan po ating update sa panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta dito sa PNN Panahon News Network. Kung nakatulong ang ulat na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa panahon. Mag-ingat po tayong lahat. God bless at magandang araw sa inyo. Magkita-kita po tayo uli sa susunod na Ulat Panahon.